Araw na naman ng Sabado wala akong pasok, maaga pa lang ay nagsimula na akong maglako. Dapat agahan ko dahil may bago akong destinasyon, doon sa kung saan nagtatrabaho ang isa kong kaibigang si Althea. Sabi kasi nitong papatok daw ang bibingka ko pang merienda ng mga kasamahan nito, dahil nagsasawa na daw ang mga ito sa pagkaing kantin. Ayos. At makapagbenta ako ng marami, at madagdagan ang ipon ko para sa aking final. Hiyang-hiya na ako, palagi na lang akong naka-promissory note, halos wala na akong mukhang ihaharap sa treasury, dahil sa kulang palagi ang bayad ko. Kaya sagarin ko na ang oportunidad na ito. Mag-aalas 11 na, kailangan ko ng isaglit ang paninda ko sa opisina ni Althea. Kaya mabilis akong sumakay ng jeep, papunta sa pinagtatrabahuan ng kaibigan ko. Kinabahan ata ako, unang beses pa lang kasi akong makapasok sa pinagtatrabahuan ng kaibigan ko. Isa iyon sa pinakasikat, at pinakamalaking kumpanya sa buong Pilipinas, nakakahiya. Sa eskinita ko lang nakagawiyang maglako, tapos susugod ako sa isang bigating kumpanya. Napakagat ako ng labi sa naisip. Bumaba ako sa harap ng isang napakatayog na gusali. Mas lalo atang bumundol ang kaba ko sa dibdib, nagdadalawang isip tuloy ako kung ihakbang ko ba ang aking mga paa papasok, o babalik na lang sa eskinita at doon maglalako. Pinagpawisan ako ng malamig. Sabi ni Althea pumapayag naman daw ang boss nila sa mga outside vendors, kaya wala ng pero-pero, pera ang kailangan ko. Pasaway din tong hiyang tong oo, kung kailan napakalaki ng makukuha ko, ay doon naman ako nilamon ng hiya, nanlamig ang kamay ko. Bahala na nga lakasan ko na lang ang loob ko, at kakapalan ang mukha. Nagtuloy-tuloy akong gumawi sa entrance ng building, dumaan ako sa isang revolving door. Ibig kong mahilaw sa revolving door, kainis. Lumapit ako sa receptionist, at nanghingi ng visitor's ID. Wala namang problema at mabilis ako nitong binigyan. Miss, ano ba yang tinda mo? Pighil ng babaeng receptionist sa akin. Dahil doon medyo nakahinga ako ng maluwag, wala naman pala itong pinagkaiba sa eskinita, high class nga lamang ang lugar, pero yung mga taong nakapaligid pareho din namang bumibili. Sinunggaban ko na agad ang babae, sabay nginitian ng ubod tamis, mahirap na baka magbago ang isip. Bibingka po ma'am, masarap po ito. Nako, bakit ngayon ka lang, matagal na akong naghahanap nito, nakakaumay na kasi ang pagkain sa kantin, patutsyada ng babae sabay hinalughog ang loob ng basket na dala ko. Oo nga po ngayon ko lang kasi napag-alaman na pwede pala dito ang outside vendors. Bumili ang receptionist, at pagkatapos ay gumawi ako sa ibang floor, susulitin ko na ang pagkakataon. Ilang minuto pa lang ubos na ang paninda ko, hindi na ako umabot sa huling floor, dahil halos lahat ng empleyado ay bumili, nanibago kasi sa bibingka ko. Sobrang nagliwanag ang mukha ko, nang wala nang natira sa basket ko, maliban sa ibibigay ko kay Althea. Halos hindi matanggal-tanggal ang ngiti ko sa mukha, worry naka-jackpot ng loto. Sadyang gumawi pa ako sa floor, kung saan andoon ang kaibigan ko, sa 18th floor. Tinirhan ko ito ng isang supot at saka free iyon dahil sa laki ng tulong nito sa akin ngayon. Tawag ni Althea nang makita akong papasok sa loob. Nang mapansin ko ito, ay mabilis kong tinungo ang cubicle nito. Hoy bruha, salamat mahina lang ang pagkasambit ko, dahil ayaw kong makadisturbo ng ibang empleyado. Nakangisi itong bumaling sa akin. Wala iyon, ano ka ba, asa na ang free na sinabi mo, nilahad agad nito ang palad sa harap ko. Napakislat ako, ito talagang kaibigan ko, may kapalit naman pala. O ayan, taksong irap ko. Nakangiti naman nitong tinanggap ang bibingkang binigay ko, na parang nanalo ng loto. Lihim akong napasinghap. Kanina pa kasi ako nakamasid sa loob ng building, sobrang ganda, kelamig pa ng paligid, at siguro kay sarap umupo sa upuan na gaya ng inuupuan ni Althea. Hindi ko maiwasang mainggit, ang swerte nito na bilang sa grupo ng sikat na kumpanya sa Pilipinas. Wala sa sariling buntong hininga ko. Hindi ko maiwasang mangarap. Talagang pagtiya-tiyagan ko ang pag-aaral, dahil gusto ko ring mapabilang sa lugar na ito, at saka sawa na ako sa paglalako no. Ilang minuto ay napagdesisyonan ko nang bumaba at umuwi. Makakadisturbo na rin kasi ako sa trabaho ng kaibigan ko, kung mananatili pa ako doon.
Sa totoo lang ayaw ko pa sanang umalis, dahil gusto ko pa magmasid. Gusto ko pang samyuhin ang lamig ng aircon, kaso hindi naman ako kabilang sa team at maglalako lang ako, kaya pinili ko na lang magising sa panaginip. Nasa loob ako ng elevator. First time ko din na makasakay ng ganito, kasi ayaw ipaggamit ang elevator sa paaralan namin. Kainis talaga, kung may nakakaalam ng sekreto ko, naku talagang nakakahiya. Akala ko sobrang sarap sumakay ng elevator, nakakalula naman pala, at parang nasusuka ako. Kitaas-taas na kasi ng floor na pinanggalingan ko, nahihilo tuloy ako. Biglang huminto ang elevator, at bumukas ang pintuan. May pumasok na tao, hindi ko masyadong maaninag, lumabo na ang paningin ko dahil sa hilo. Sinulyapan ko ang control panel. Kung saan floor pa ako, pinilit ko talagang Anina Jean. Napakagat ako ng labi na nasa 15th floor pa lang ako, gusto ko nang humiga sa sahig, dahil sa lula na aking nadarama. Hindi ko maipaliwanag ang aking pakiramdam, gusto ko nang masuka. Nakakahiya talaga itong reaksyon ng katawan ko, talagang pinahalata nitong galing ako sa hirap. Nalulula sa simpleng elevator ride. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata, sabay kagat ko sa aking pang-ibabang labi. Parang hindi ko na ata kaya pa, parang ginugulo ang sikmura ko, umikot na ang paningin ko. Nanginginig ang aking mga kamay, mahigpit akong napahawak sa dala kong basket. Para atang mabubuwi na ako, nawawalan na ng lakas ang tuhod ko. Parang titirik na ang mata ko. Malalaking butil ng pawis ang lumabas sa aking sentido, at nanlalamig na ang buo kong katawan. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata, baka sakaling maibsan pa ang sama ng pakiramdam ko. Miss, are you okay? Rinig kong tanong ng isang lalaki. Siguro napansin nitong namumutla na ako. Hindi ko magawang magsalita, kaya tumango na lang ako bilang tugon. Nakakahiya naman kung sasabihin ko dito ang totoo, na unang beses pa lang akong makasakay ng elevator at nalulula ako. Miss, tawag uli nito sa akin, sabay yugyog ng aking balikat. Lumala ata ang pakiramdam ko, nang yugyogan nito ang balikat ko, hindi ko na kayang pigilan pa, at masusuka na ako. Dinig kong mura ng lalaki. Nakapikit na nanginginig ako na napakahawak sa hindi ko mawaring bagay, malambot na matigas. Hindi ko na ininda pa at samuka na talaga nang walang preno. Dinig kong mura ng lalaki. Nagulat ako, dahil sa biglang pag-alaw ng hinahawakan ko. Napalunok akong bigla nang minulat ko ang aking mga mata, iyon pala ay nakahawak ako sa makabilang braso nito, at sinukan ko ang mamahaling tuxedo ng lalaki. Mula sa pagkakayuko, dahan-dahan kong inangat ang aking paningin sa mukha ng may-ari ng tuxedong aking nadumihan. Patay! Napalunok akong bigla sa sobrang kaba, nang naramdaman kong nagtama ang aming paningin. Uminit ang pisngi ko dahil sa hiya. Lihim akong napahiling na sana ay bamuka na lang ang lupa lalamunan ako, at maglaho na parang bula. What a small world ha? Wika nitong nakatitig sa akin, iritableng tinitigan ako. Kita ko ang pag-alaw ng bagang nito dahil sa galit. Ang hindi katanggap-tanggap ay ang may-ari ng bisig na hinawakan ko, ay ang lalaki lang naman na nakatagpo ko noong isang araw. Ang bastos na antipatikong mayaman. Paano na ta? Anong gagawin ko? Nakakahiya, naninigas tuloy ang katawan ko, at hindi mo ari ang gagawin ko. Lukot ang mukha kong nakatingin sa gwapo nitong mukha. Ito naman ay nakatiimbagang na nakatingin sa akin. Maya-maya ay gumalaw ito, dahilan upang mapaigtad na parang nakuryenteng lumayo ako mula sa harapan ng lalaki, umatras ako sa isang sulok, papasensya na po. Dinig kong mura nitong dahan-daang hinubad ang suot nitong tuxedo. Habang nakamasid ako sa lalaki, ay biglang nagbukas ang elevator. Sinapit na pala namin ang first floor. Unang lumabas ang lalaki, habang inisa-isa nitong kalagin ang butones sa suot na long-sleeved. Bumaling ito sa akin, dahilan upang humalikip-kip ako sa isang tabi. What now? Ba't ba ako tinanong nito, hindi ko rin alam ang gagawin kikibot kong sabi sa sarili. Nanatili akong tahimik, dahil wala akong maapuhap na sabihin sa sandaling ito. Follow me. Utos nito sa akin, at nagsimula ng humakbang patungo sa kung saan. Maagap naman ako, at kandar apang sumunod dito. Bahala ka na sa akin Lord, kung ano man ang plano ng lalaking ito,
Basta babayaran ko muna ang pagkasala ko sa lalaki na ito. Mabigat ang mga paang hinakbang kong nakasunod lang sa lalaki. Lihim akong napasinghap, nang tuluyan nitong habarin ang suot. O Diyos na mahabagin, lihim kong bulalas ng matunghayan ang malaman nitong braso, at ang magandang hubog ng pangupo, dahil bumakat iyon sa suot nitong slacks pants. Wala sa sariling napakagat tuloy ako sa aking labi. Hindi ako makapaniwalang pinagnanasaan ko ang antipatikong ito. Gusto ko sana makita ang harapan nito, pero nakakahiya naman, kaya tahimik lang ako na nakasunod. Nakasunod sa lalaking nakahubad baro. Hindi nito inindang may mapatingin dito, parang sanay ata ito na panuoring nakahubad. Nang may nadaanan itong basurahan, ay marahas nitong hinagis ang damit na nasukan ko. Walang kimikiming mura ng lalaki. Sobrang nainis ito sa ginawa ko. Hindi ko naman talaga sinasadya. Napangiwi tuloy ako, sayang naman ang mahal kaya nung damit na iyon. Muli na naman itong naglakad, saan ba planong pumunta ang lalaking ito? Wala sa sariling pinagpatuloy ko ang paghakbang. Nakatungo na sinundan ko ito, hindi ko pansin na nandito na pala kami sa malawak na parking space ng kumpanya. Biglang huminto ito sa paghakbang, dahilan upang masadsad ang ulo ko sa likuran nito. Ops! Napaatras akong bigla. Maingat kong inangat ang paningin. Nanlaki ang mga mata ko ng pansin kung nakaharap na pala ito sa akin, dagling nagtama ang aming paningin. Napalunok ako dahil sa titig na pinukol nito, para atang nanghihigop ng kaluluwa, sino ba tong nasa harapan ko? Kinalabutan tuloy ako. Napayuko ako't mas lalong nanlaki ang aking mga mata, dahil nakalantad ang matitipuno nitong dibdib, ang 6 na pandesal nito sa tiyan, gosh! At ang mabalahibo nitong puson. Diyos ko, kung pinagpala ka naman. Parang nanghihina ako sa nasaksihan, gusto ko hawakan at namnamin ang pandesal nito. Naging maharot ako dahil lang sa lalaking kaharap, bakit kasi ang perfect nito? Tumikim ako upang maibsan ang tensyon na namagitan sa aming dalawa, at upang hindi ko masyadong masentro ang paningin ko sa masarap nitong katawan. What now? Muling tanong nitong nagsalubong ang kilay. Blanko ang paningin kong pinukol dito. Ano ngayon? Patas na siguro kami dahil sa pagkaladkad nito sa aking palda noong isang araw. Pero hindi ata dahil nasapak ko ito at nakaganti na ako. Sumama lang talaga ang pakiramdam ko dahilan ko para matapos na ito. Isang mapaklang ngiti ang pinakawalan nito. Aso sa ganun lang at okay na. Ano bang gusto mong gawin ko? Padaskol kong turan na nakasimangot. Say sorry and I will be okay, pagdedemand nito. Ha? Ano ako sira? Sinabi ko na kanina iyon dito nagpaumanhina ako at hindi na kailangan ulitin ko pa iyon. Ngumisi ako ng mapakla. Sinabi ko na kanina, hindi ko nakasalanan kung bingi ka, inirapan ko ang lalaki. Ngumiti ito ng pilyo. Stubborn lady, just apologize and I will be okay. Nang gagalaiting pilit nito sa akin. Hindi nga ito nang nagsorry sa akin, na mas sobra pa ang ginawa nito, ngayon pipilitin pa ako nito. No way over my sexy dead body. Kung simple lang iyon sa iyo then mag-sorry ka muna sa akin, tapos mag-sorry ako sa'yo. Taas noong paghahaman ko dito, sabay taas ng baba ko. Kita ko ang paglaki ng butas ng ilong nito, sabay na lumukat ang gwapong mukha. If you don't, then I'll make my move, sabi nitong walang ingat na hablat sa aking braso. Wala sa sariling nabitawan ko ang dalang basket, marahas ako nitong tinulak pasandal sa likod ng kotse. Napaawang ko ang aking labi. Dahil sa gulat na patitig ako sa mapupungay nitong mga mata. Taas baba ang aking dibdib, dahil sa tinding tensyon na namagitan sa aming dalawa. Ilang saglit na naglaban ang aming paningin, walang pakundangan ang kaba sa dibdib ko sa eksena namin. Teka, anong plano mo sir? Pumiyok ang boses ko. Kita kong nangingilid ang pilyong ngiti sa labi nito. Pagkatapos nagulat na lang ako sa sumunod na ginawa nito. Dahan-dahan itong yumuko, upang magpantay ang aming mga paningin. Nilapit nito ang gwapong mukha sa mukha ko, na halos isang dangkal lang ang layo namin sa isa't isa. Wala sa sariling napaatras ako, na nanlaki ang mga matang nakatitig dito, napalunok ako ng laway. Anong gagawin mo, sir? Kanda-yutal na tanong ko, dahil sa tindi ng kaba, bahagya akong napahalukip-kap.
Isang nakakalukong ngisi ang pinakawalan nito, na mas lalong inilapit ang mukha sa mukha ko. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Kasunod ay isang malakas na pilantik ng daliri ang tumama sa aking noo. Aray! Napadaing ako sabay himas sa nasaktan kong noo. We are now fair, matipid nitong sabi, sabay talikod at mabilis na sumakay sa loob ng kotse. Naiwan akong nanigas, umusok ang tainga na halos sumabog na parang bomba dahil sa inis. Namilog ang butas ng ilong ko, habang nakasunod tanaw sa lalaking papasok ng sasakyan. Ilang saglit ay narinig ko na lang ang pagbuhay ng makina ng kotse. See you, woman. Nakangising palem ng lalaki sabay na pinaharurot ang sasakyan papalayo.